Dear Papa Van, isa siguro sa pinakamahirap na kailangan mong pagdaanan sa buhay ay ang gamutin ang puso mo mula sa pagkasugat nito dahil sa pagmamahal ng sobra sa maling tao. Walang time frame kung kailan mo matatapos ang lahat-lahat ng to. Kung kailan mo malalagpasan lahat ng ito. Yan ang pinagdadaanan ko mula nung 2019. Mula nung nagpasya ang fiancé ko na si Miguel, natapusin na ang aming relasyon at di na'y tuloy ang nalalapit sana naming kasal ngayong 2020. Ako nga pala si Christine at ito ang kwento ng pag-abante ko sa 2020. Sorry, Hana. Medyo natagalan yung usapan namin ng wedding coordinator natin. May mga dinagdag kasing plan sa reception at saka may babaguhin sa setup sa church. Ay, grabe. So naka-order ka na ba? Kumuha lang ako ng 2 brewed coffee. Kakakapi ko lang Pwede bang ipa-cancel yung isang brewed? Waiter? Huwag mo nang intindihin yung kape. Ako na lang ang uubos kung ayaw mo. Di order na rin tayo ng food. Gutom na ako Waiter? Christine, hindi ako gutom. Pero ako gutom. Waiter! Let's call off the wedding. Waiter! Waiter? Christine, narinig mo ba yung sinabi ko? Let's call off the wedding. Ang tagal naman lumingon ng waiter na to. Ano ba? Waiter! Christine, nakikinig ka ba? Christine! Bakit? Di ka kasi nakikinig. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Ayoko lang pakinggan. Anong prank ba to, Miguel? Nakalahati na natin lahat ng kailangan para sa kasal natin tapos bigla mong sasabihin na let's call off the wedding. Ano yun? Christine. Kailan mo pa naramdaman na ayaw mo nang ituloy ang kasal natin? Kanina lang? Habang naglalakad ka? Habang nagko-commute ka? Ano? Kailan? Matagal na. Kailan yang matagal na? A month after I proposed to you. At wala ka man lang balls para sabihin sa akin to nung naramdaman mo yan? Kasi nakita kong sobrang saya mo. Hindi ko kayang basagin yung saya na nararamdaman mo. At anong difference nun ngayon na pinatagal mo pa? Ngayon kasi mukhang hindi na ako masaya? Kaya ngayon mo naisip na pasabugin yung bombang yan? Hindi ako makahanap ng tiyempo para sabihin sa'yo. Hindi ka makahanap ng tiyempo? Miguel, magka-live-in na tayo for 5 years. Nasa isang bahay tayo. Paano hindi ka makahanap ng tiyempo? Hindi ganun kadaling sabihin to. At alam mong hindi rin ganun kadaling tanggapin yung gusto mo. Paano na yung mga nasabihan natin sa kasal natin? Yung mga nagastos natin? Di sabihin na natin sa kanila na di tuloy ang kasal. Kung yung gastos lang ang iisipin mo, madali lang yan. Pera lang yan. Yung effort ng mga taong tumulong para sa kasal na to, mababayaran mo ba yon? I'm sorry, Christine. Ayoko na talagang ituloy ang kasal. Okay, madali lang naman to. Bukas ako nang bahalang tatawag sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Ikaw naman yung magsabi sa side mo. Bukas, susubukan kong sumingit sa schedule ng coordinator natin para maayos pa to. Thank you. Ipapa-adjust natin ang date ng kasal. Kailan mo ba gustong ituloy to? Ha? Anong ha? Di ba nga ayaw mo nang sa 2020 tayo ikasal? You called off the wedding na, di ba? So kailan na yung next para makapagsabi na ako sa coordinator natin? Para masabihan na rin yung mga suppliers niya. Mahirap kasing pakawalan yung team nila nang hindi man lang tayo nakakapagpa-schedule ng bagong date. Baka maunahan tayo. Christine, ayoko nang ikasal. Hindi kita maintindihan. Ayokong ikasal sa 2020. Ayokong ikasal ever. Hindi ko pa rin maintindihan. I'm sorry kung di ako naging klaro. Christine, I'm breaking up with you. Miguel. I'm sorry. No. Pag-isipan mo to ng mabuti. Baka naman nabibigla ka lang, di ba? Nabibigla lang tayo. Come on, Miguel.
8 years na tayo magkarelasyon. 5 years na tayo magka-live-in. Wala lang ba sa'yo yun? I'm so sorry. So yan lang ang sasabihin mo? Hindi ba natin naayusin to? Susolusyonan? Ano, Miguel? Wala nang solusyon dito. Matagal ko na tong naramdaman. Ayoko na, Christine. I'm sorry. Wala nang magbabago sa desisyon ko. Miguel, please. Miguel, please huwag ka naman ganyan Ayusin natin to, please. Parang hawa mo na. Huwag mo naman akong iwan, please. Parang hawa mo na. Gagawin ko lahat. Kung yung kasal lang ang problema, sige, kahit hindi na tayo kasal, okay lang yon. Maiintindihan naman nila yun Pero huwag mo lang akong iwan. Please, Miguel, please. I'm sorry, Christine. Miguel, please. Miguel! Tuluyan na akong iniwan ni Miguel. Pag-uwi ko ng bahay ay kinuha na nito lahat ng kanyang gamit. Ilang beses ko siyang sinubukang tawagan pero ayaw na niya akong kausapin. Sinubukan kong makiusap sa kanyang pamilya at mga kaibigan pero ni isa sa kanila ay ayaw makialam sa sitwasyon. Para akong baliw noon na naghahanap ng sagot sa kung bakit niya ako iniwan. Kung bakit isang araw, lahat ng plano namin, tinapon na lang niya ng ganun-ganun lahat. Asan doon yung 8 taon na pinaghirapan naming marating? Wala lang ba yun? Tama na yan, please. Risha, ano ba yung ginawa ko? Bakit kailangan niya akong iwan? Hindi ako si Miguel, kaya hindi ko alam kung anong totoong dahilan niya kung bakit kanya iniwan. May iba na kaya siya? Pero kasi wala naman akong naramdaman na may iba siya habang magkasama kami. Cellphone niya, social media, lahat-lahat alam ko. Wala naman ako nakita ni isa doon na talagang meron nga siyang iba. Baka nga hindi yun dahil may iba na siya. Baka sadyang nagsawa lang. 8 years din kasi kayong dalawa. May mga taong nagsasawa na kapag umabot ng ganyang taon. Ewan ko wala pa naman ako nakakarelasyon ganyang katagal. Tulungan mo ako, please. Hindi ko na alam ang gagawin ko Naku sa akin ka pa humingi ng tulong Alam mo namang hindi ako love expert. Hindi ko pa nararanasan yung ganyang klaseng kalalim na pagmamahal at hindi ko pa naranasang masaktan ng ganyan. Anong gagawin ko? Paano ko tatanggalin tong sakit na pinagdadaanan ko? Go through it. Yun lang. Ang hirap naman, Risha. Hindi na ako makatulog sa gabi. Ang sikip-sikip lagi sa dibdib Pagising-gising ako tapos iiyak na lang bigla. Hindi na ako makakain ng maayos. Pakiramdam ko palagi akong busog pero sa totoo lang, wala naman akong gana. Wala na rin akong mailuha kahit iyok ako ng iyak. Wala nang lumalabas sa mata ko. Risha, please. Tulungan mo ako. Ganito na lang. Gagamitin ko na lang kung ano man yung ginagawa ng mga kakilala ko kapag broken sila. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, pagdaanan mo lang. Oo, masakit. Sobrang sakit at hirap. Walang kapantay yung sakit. Pero sige, enjoyin mo lang yan. Kasi isang araw, paggising mo, wala na yan. Makakalimutan mo na bigla kung bakit. Kung bakit ka umiyak at nasaktan. Ang hirap-hirap, Risha. Paano kung hindi na ako makamove on? Step 1 lagi yan. Naiisipin mo na hindi ka makaka-move on. Pero tingnan mo, isang araw, nasa step 5 ka na. Bakit kung kailan magpapasko? Tsaka naman niya ako iniwan. Kung di ka na talaga mahal ng isang tao, kahit anong okasyon pa yan, iiwan ka niyan. Sa lahat ng mga taong nakakaranas ng pinagdadaanan ko ngayon, siguro
maiintindihan nyo yung nararamdaman ko. Sobrang hirap. Sobrang sakit. Di ko alam kung kailan matatapos ito. Yung pakiramdam na sana lagi ka na lang busy para di mo na maramdaman yung sakit kasi once na huminto ka sa ginagawa mo, bigla mo na naman siyang maaalala. Kailan ba ako makakalimot talaga sa kanya? Sa mga unang araw na wala na si Miguel sa buhay ko, halos di ako lumabas ng bahay noon. Ni maligo nga ata, di ko na magawa. Ang gulo ng bahay. Parang walang babaeng nakatira. Nag-leave ako noon sa trabaho ko at di ko nga rin alam kung babalik pa ako eh. Ang cellphone ko, di ko pa na-charge. Ayoko munang tingnan ang cellphone ko dahil andun lahat ng alaala na meron kami ni Miguel. Ayoko munang makita lahat. Kasi lahat ng nasa paligid ko, pinapaalala sa akin na may Miguel na dumaan sa buhay ko. Alam mo bang pinakaba mo kami? Kala namin patay ka na. Unattended ang phone mo. Kahit magulang mo hindi alam kung kumusta ka. Uy, ano ba? Gusto mo ko kausapin? Alam mo pwede yun. Please, Risha. Huwag ngayon. Aba, kailan? Kailan ka maliligo? Babangon sa kama? Aalis dito sa kwarto mo, talabas ng bahay mo? Hindi ko alam. Girl, magpapasko na. Wala ka bang ibang plano? Maraming pwedeng gawin ngayon. Wala akong gustong gawin. So ganito na lang lagi. Magmumukmok, kakawawain ng sarili. Kala ko ba, sabi mo, pagdaanan ko lang ang lahat ng sakit. Eto, dinadaanan ko na. Iba kasi yung dinadaanan sa tinatambayan. Para sa akin, parehas lang yun. Para sa amin, iba yun. Bumangon ka na dyan. Maligo ka na kasi amoy-amag ka na, please lang po ha. Aayusin ko tong higaan mo at ako na ang mamimili ng isusuot mo. Samahan mo ako mag-shopping ng mga ireregalo ko. Ayoko. Masama ang pakiramdam ko. Anong di sasama ang pakiramdam mo? Ilang araw ka na bang nakahiga kasi? Nakakasamahin ang pakiramdam kung hindi mo alam. Wala ako sa mood. Huwag ka nang mag-isip ng ibang dahilan para hindi bumangon dyan sa kama mo. Dali! Bangon at… Ano ba, Risha? Ano ba yung hindi mo maintindihan sa ayoko nga? Wala nga ako sa mood eh. Masama yung pakiramdam ko. Ayoko lumabas. Hayaan mo ako! Hala to. Paano kita nga hayaan sabihin mo nga? Tingnan mo sitwasyon mo. Tingnan mo yung itsura mo. Kailan ka uli nagsalamin? Nakakaawa kang tignan. Talo mo pa yung namatayan. Girl, buhay pa naman si Miguel. Umalis lang siya at iniwan ka. Hindi pa katapusan ng mundo. Mabuhay ka naman para sa sarili mo. Hindi mo kasi naiintindihan, palibasa. Hindi mo to nararamdaman eh. Kung pwede kong ipasa sa'yo to, ipapasa ko na kahit ilang minuto lang para maramdaman mo na hindi ganun kadalang pinagdadaanan ko. Alam kong masakit, Christine. Pero mas lalong masakit yan kapag hindi mo tinulungan ang sarili mo. Ano bang tulong ang magagawa ko sa sarili ko? Sabihin mo nga. Kasi walang pumapasok na kahit anong paraan sa utak ko eh. Kasi panay dikta ng puso ko. Paulit-ulit na nagsasabing, masaktan ka lang, masaktan ka lang. So ano? Anong gagawin ko? Talong-talo na ako sa puso ko eh. Kasi nagpapatalo ka. Hindi ganyan eh. Christine naman, palaban ka. Sa lahat ng bagay, magaan man o mabigat na kakayanan mo eh. Ito pa kaya? Buhay ko na si Miguel eh. Siya na yung lahat ko. Buhay ka pa rin hanggang ngayon kahit wala na siya. Huwag mong isiksik sa utak mo yung maling impormasyon na yan. Kaya please, bangon na. Tara na sa labas. Let's have coffee, cookies, anything. Maging magaan lang ang nararamdaman mo. Christine, I'm here. I'll always be here pero please, tulungan mo rin naman ang sarili mo.
Umalis ka muna, Risha. Kung kaya ko nang humarap sa inyo, haharap ako. Sa ngayon, hayaan niyo na muna akong masaktan kasi ito yung kailangan kong gawin, di ba? Hayaan niyo muna ako, please. Please lang. Alright. Pero bago ako umalis, aayusin ko muna ang bahay mo. Papadeliver na rin ako ng food just in case maisipan mong kumain, okay? Okay. Walang nakapilit sa akin na lumabas ng bahay. Nanatili ako sa aking kwarto at tanging kisame lang ang aking pinagmamasdan. Pero kahit kisame ay nagawang ipaalala sa akin si Miguel kaya wala na namang nangyari sa akin kundi ang umiyak. Miss na miss ko na si Miguel. Gusto kong sumigaw ng malakas baka sakaling kumawala yung sakit pero di ko magawa. Kahit luha ko atrasado na rin. Ubos na rin. Wala na atang tubig sa katawan kasi inubos ko na lahat sa pagluha ko ng halos 2 linggo. Dinampot ko ang aking cellphone. Ito ang unang beses na hinawakan ko tong muli. Chinards ko. Inabangan ang pagbukas nito. Napangiti ako. Hinanap ko ang pamilyar na numero rito at saka tinawagan. Christine? Hello, Miguel. Kumusta ka na? Christine, nakaabang na kasi ako sa meeting namin eh. May kailangan ka ba? Tinatanong ko lang naman kung kumusta ka na eh. Okay lang ako. Hindi ka ba malungkot? Hindi. Pero bakit ako lang yung malungkot? Bakit parang ako lang yung umiiyak dito? Hindi ka ba nasaktan sa breakup natin? Christine, ang dami-dami kong inaasikaso ngayon. Wala akong oras para damdamin lahat-lahat ng nangyari sa atin. So please, wag mo naman sanang simulan ngayon. Ikaw naman na nagsimula nito eh. Wala naman sana tayo sa ganito kung hindi mo ako iniwan. At anong gusto mo? Magpatuloy tayo kahit alam mong ayoko na? Oo, para sa akin, kahit maawa ka na lang sa akin. Basta huwag ka lang umalis. Huwag mo lang akong iwan. Alam mong di ko pwedeng gawin yun. Unfair yun para sa ating dalawa. Hindi. Hindi unfair yun. Matutulungan mo ko para hindi ako masaktan. Christine, magiging okay ka rin. Naiintindihan kita kung masakit pa yan. Pero please, hindi makakatulong kung nakikipag-usap ka pa rin sa akin. Hindi. Hindi totoo yan. Baka sakaling hindi na masakit kapag nakausap kita ulit. Christine. Hayaan mo lang ako. Gusto ko lang marinig yung boses mo. Gusto ko lang ulit makausap ka. Pasko naman eh. Huwag mo namang ipagdamot sa akin to. Hindi sa pinagdadamot ko to. Ang sa akin lang, hindi makakatulong sa'yo kung ganito pa rin tayo. Gising na, Christine. Tapos na tayo. Alam mo, magpapasko na, di ba? Baka naman pwedeng... No. Baka naman pwedeng makasama ka kahit dun lang. Kahit sa Noche Buena lang. No. Tulad ng dati. Yung tayong dalawa lang dito sa bahay. Ako yung magluluto. Aabangan mo yung gawa ko. Yun lang. Kahit yun lang, please. Kahit sa Noche Buena lang. After ba nito, titigil ka na? Susubukan ko. Gusto ko yung klaro ang sagot. Yes. Okay. Thank you. Nabuhayan ako ng loob kahit papano sa binigay na konting pag-asa ni Miguel.
Di naman talaga klaro ang pag-asang binigay niyang yun pero hinawakan ko yun. Pinaniwala kong sarili kong kapag nagkita kami ulit, baka magbago na ang isip ni Miguel. Baka bumalik na siya. Baka maisip niyang mahal niya pa rin ako. Tatanggapin ko ulit siya kung sakali mang mangyari yun. December 24, 2019. Ang araw na inaabangan ng lahat. Preparasyon ito para sa Noche Buena. Inaabangan ko rin ito dahil sa araw na to, makikita kong muli si Miguel. Ang aking Miguel. Nag-ayos ako. Katatapos ko lang plantsahin ang pulang dress na paborito niyang nakikita kong suot. Paulit-ulit akong naghilamos para mawala ng bahagya ang pamamaga ng aking mga mata. Balak kong mag-make-up ng manipis lang para bumagay sa pulang dress na isusuot ko sa Noche Buena. Excited na ako. Patapos na ako sa preparasyon ko noon. Naihanda ko na ang queso de bola. Tapos na rin ang carbonarang paborito ni Miguel. Dumating na ang in-order kong chicken wings. Tiningnan ko ang macaroni salad sa ref kung sapat na ba ang lamig nito para sa Noche Buena. Maya-maya lamang ng konti. Nang makita kong maayos na ang lahat, ay nagpasya na akong magpalit ng damit at mag-makeup. Pero bago ko nagawa yun ay dumating si Risha para kumustahin ako. Wow! Bagong linis ang bahay ah. At nangingibabaw ang amoy ng handa. Thank you. Luto ko yan, except sa chicken wings. Feeling ko naman, lagi ka nakakasunog pag nagpiprito ka ng wings eh. Sobra ka naman. Alam mo, masaya ako. Bakit? Kasi masaya ka na ulit. Oh, syempre. Pasko na eh. Aba, dapat di lang sa Pasko masaya, no? Hanggang sa 2022 forever. Oh, sige. I-claim ko yan. Mukhang konti lang tong pasta na naluto mo ah. Kasya ba to sa family mo? Hello, ang sisiba ng 3 mong kapatid, no? Magluto ka pa kaya? Hindi sila dito magpapasko. Ha? Eh, sinong kasama mo mamaya? Uy, hindi ako pwede mamaya ah. Baka isipin mo ako kasama mo. Alam mo namang strict si na mama, dapat kumpleto kami before Noche Buena. Pero kung gusto mo, dali mo na lang lahat ng to sa bahay para doon na tayo magsalo-salo. Kasama ko si Miguel mamaya. Pwede pa kiulit? Parang narinig ko yung pangalan ni Miguel eh. Yes, si Miguel nga. Hiwalay na kayo, diba? Oo, pero inaya ko siya mag-Noche Buena dito para may kasama ako. O para umasa na magkabalikan kayo? Eh kung yun ang mangyari mamaya… Christine, pinapahirapan mo lang sarili mo niyan eh. Hindi, ano ka ba? Kaya ko to. Tsaka Pasko naman eh, hayaan mo na akong gawin to kaysa naman mag-isa ako, di ba? Hindi ka naman mag-isa eh. Pumunta ka na lang sa amin. Doon ka na lang. I-cancel mo na yung plano mo kay Miguel, please. No. Hindi pwede. Ayoko. Pupunta siya. Oo, pupunta siya. Pumayag siya eh. Paano kung umalis ako dito, sumama sa'yo, tapos mamaya darating na siya. Wala siyang maaabutan dito. Yung susi kasi niya nasa akin eh. Iniwan niya. Christine, please. Ako yung magsasabi ng please ngayon. Please, Risha. Hayaan mo muna ako. Kahit ngayon lang. Huwag mo munang ipapatay sa akin yung pag-asa dito sa puso ko. Kahit ngayon lang. Tingnan mo oh. Ngayon lang ako nakapag-ayos. Ngayon lang ako bumangon. Ibigay mo na sa akin to. Pasko naman eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Natatakot ako sa mangyayari mamaya. Natatakot akong masaktan ka.
Nasaktan na ako. Ano pa bang bago? Sasagarin ko na lang para matapos na. O kung sakaling maawa ang Diyos, baka magsimula kami ulit ni Miguel. Hindi ko alam. Malalaman ko lahat mamaya. Christine. Risha, thank you. Merry Christmas sa'yo ha. Sige na, okay lang ako. Kailangan ko nang mag-ayos kasi baka papunta na rin si Miguel. O teka, bago ka umalis, kukulutin ko ba yung buhok ko o straight na lang? Tingin mo. Kahit ano maganda ka. Magandang maganda. Merry Christmas, Christine. Merry Christmas, Risha. Pagkaalis ni Risha ay nagmadali na akong mag-ayos. Maaga pa naman pero baka kasi mapaaga rin ang dating ni Miguel. Mas magandang prepared na ako kapag nakita niya. Konting retouch na lang siguro kung sakaling matunaw ang aking makeup. Nang matapos ako ay umupo na ako. Kaharap ko na ang mga handa. Tiningnan ko ang orasan. 9:00 na ng gabi. Wala pang text galing kay Miguel. Di naman ako kabado. Kasi alam ko may inaasikaso pa to. Darating din to. Konting hintay lang. Hanggang sa umabot na ang 11:00 ng gabi pero wala pa rin si Miguel. Nakangiti pa rin ako. Punong-puno ng pag-asa. Kinuha ko ang carbonara sauce at nireheat sa microwave. Sinama ko na rin ang chicken wings. Nagpainit na rin ako ng tubig para ibuhos sa pasta para uminit itong muli at di magdikit-dikit. Nang matapos ako sa mga pagkain ay hinarap ko naman ang aking sarili. Inayos ko ang aking buhok at saka nag-retouch. Ngumiti ako sa harapan ng salamin nang makontento ako sa aking itsura. Kinuha ko na ang aking cellphone para tawagan na si Miguel. December 24, 2019, 11:38 p.m. Hello, Miguel? Oh, asan ka na? Alam mo, lumalamig na yung mga handa. Andito na yung chicken wings na paborito mo. Buti nakaabot ako sa mga nakakuha. Paubos na rin kasi nung bumili ako eh. Tapos yung Christine. carbonara na paborito mo, nandito na rin. Dinamihan ko yung ham kasi yun yung gusto mo, di ba? Christine, Oo nga pala, may macaroni salad sa ref kung sakaling maumay ka sa mga handa. May queso de bola din dito. Ikaw na yung maghiwa Mas pantay kasi yung hiwa mo kaysa sa akin eh. I'm sorry. I'm sorry, what? Kasi wala kang dalang regalo? O kasi hindi ka mag-aambag sa handa? joke lang yun. Hindi ako makakapunta. Anong oras ka makakapunta niyan? Traffic ba sa area mo? Hindi ka ba makabook ng sasakyan? O gusto mo, gusto mo ako na lang yung magbubuk para sa'yo? San ka na ba? Christine, hindi ako makakapunta dyan. Wala akong balak pumunta dyan. Pero sabi mo, di ba, sabi mo pupunta ka dito sa Noche Buena? Tingnan mo, mag-alas 12 na. Sayang naman yung handa. Sana hindi mo na ako inasahan. Niluto ko lahat ng gusto mo. May chicken wings pa dito Christine, pinapahirapan mo lang ang sarili mo eh. Hindi naman ako nahirapan magluto eh. Alam mo namang masaya ako kapag nagluluto, lalo na kung para sa'yo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Christine, gumising ka na. Huwag mo na akong asahan. Hindi na ako darating dyan. Hindi na ako babalik sa'yo kung yan ang inaasahan mo na mangyayari ngayon. Pero kasi di ba sabi mo pupunta ka? Magno-Noche Buena tayong dalawa. Magiging masaya ulit kahit saglit lang, di ba? Sinabi ko lang yun para tumigil ka na. Pero wala akong balak pumunta. Sana naramdaman mo na yun. Sana alam mo na yun. Paanong alam ko na yun? Wala akong kaalam-alam sa lahat. Hindi ko nga alam na balak mo na pala akong iwan dati pa. Wala akong kaalam-alam na unti-unti ayaw mo na sa relasyon natin. Sa akin, wala akong kaalam-alam, Miguel.
Wala akong kaalam-alam na tapos na pala lahat. I'm sorry, Christine. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Basta, ayoko na talaga eh. Pwede bang tanggapin mo na lang yun? Paano ko tatanggapin yon? Tulungan mo naman ako. Kasi yan din naman ang sinasabi ko sa sarili ko pero parang wala namang nangyayari eh. Christine, hindi ko talaga alam. I'm sorry. Hindi ko alam kung ano yung pwede kong gawin para mapagaan yung dinadala mo ngayon. Tanggapin mo ulit ako sa buhay mo, please. Kahit hanggang awa na lang. Please. Please, Miguel. Nahihirapan na ako eh. Hindi ko na kaya, Miguel. Isa ka sa mga pinaka-strong na babaeng nakilala ko. At alam ko, kakayanin mo to. Simulan mo na lang natanggapin. After noon, naniniwala akong makakaya mo na ang mga susunod. Miguel, please. Parang awa mo na bumalik ka na. Mahal na mahal kita. Hindi na kita mahal. December 25, 2019, 12:02 a.m. Nakatingin ako sa mga pagkain sa aking harapan. Carbonara, chicken wings, queso de bola, at macaroni. Lahat nagmukhang matamlay. Kahit ata ang mga pagkain ay nalungkot kasi alam nilang di sila magagalaw sa gabing yun. Tumayo ako at tinanggal ang pula kong bestida. Tinali ang aking buhok at nagtungo sa kwarto. Umiyak ako ng umiyak habang nakatalukbong. Inubos ko na lahat ng gabing yon hanggang sa makatulugan ko na ang pag-iyak. December 25, 2019, 10:30 a.m. Nagising ako. Gising na sa katotohanang tapos na nga ang 8 taong inalagaan ko sa piling ni Miguel. Tapos na. Nagtungo ako sa banyo para maligo at mag-ayos. Matapos yun ay hinarap kong muli ang mga handang iniwan ko kagabi. Andun pa rin ang carbonara, chicken wings, queso de bola at macaroni. Pinainit kong muli ang carbonara, chicken wings. Hiniwa ang queso de bola kahit di pantay. Pinagtiyagaan ko ang macaroni kahit di na malamig tulad ng kagabi. Kumuha ako ng plato at sinimulang kumuha sa mga pagkain. Sinimulan ko nang kumain. Sinimulan ko nang pakainin muli ang aking sarili. Sinimulan ko na ulit mahalin ang aking sarili. Sinimulan ko na ang pangakong pag-abante ngayong bagong taon. Maliliit lang ang hakbang pero alam kong kakayanin ko ito. Kahit wala na si Miguel. Kahit mag-isa ko na lang sa paglalakad. Maraming salamat sa pagbabasa sa aking kwento ng buhay. Ang inyong masugid na tagapakinig at kapuso forever, Christine. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng
nagpatibay